Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay may in-order si Lola at para daw yun sa akin. At bago yan ay sobrang excited na nga si Nili dahil yan ang araw na mayroong magdi-deliver ng box. Mayroong in-order si Lola para sa akin at si Nili naman ay mayroong siyang ipinasabay na makeup daw. Isa nga din yan sa hilig ni Nili ang bumili ng mga pang makeup. At minsan nga kahit nandito lamang siya sa bahay ay naglalagay yan ng lipstick. Hello! Yush! Oh, i-pour ko. Ayun nga, dumating na ang box at ano kaya ang laman niya na binili ni Lola para sa akin. At tuwang-tuwa nga si Nili at excited dahil sa kanyang pang makeup. At sabi ko mamaya namin bubuksan dahil pakakainin ko muna sila ni Lola at papaliguan siya. May naglilinis nga din ng araw na yan at may nagpuputol ng mga sanga ng punong kahoy. Nang mga oras na yan ay papaliguan ko na nga sana si Nili nang bigla namang may nag-doorbell. At bago ko nga buksan ay sinilip ko muna sa may door hole. Ay kupot nang masilip ko ayun palang nag-interview kay Lola para mabigyan siya ng kama. At bago ko nga buksan ay dali-dali kong pinatay ang apoy ng aking niluluto at pinuntahan ko agad si Lola. Para sabihin kay Lola na nasa labas ng pintuan yung nag-interview sa kanya para mabigyan siya ng kama. Ay hindi nga namin alam ni Lola ang gagawin kung ibabangon ko ba siya para siya ang humiga dun sa kama. Dahil sabi ni Lola kapag bumisita daw yung nag-interview sa kanya o kaya naman ay katulad ng doktor ay kailangan daw ay siya ang mismo ang nakahiga dun sa kama na ibinigay sa kanya. בגלל שקיבלתם, יופי. איזה כיף, גם עכשיו יותר נוח, את יושבת, וזה הפעם שעברה היית במיטה שכבה. Ayun nga't nagtaka siya nang makita yung kama na nasa salas at wala sa kwarto ni Lola. Ang kama na yan ay para talaga kay Lola at hindi kay Nili. At dahil naliliitan si Lola at nag-aalanganin na humiga sa kama na yan ay binigay niya kay Nili. At dyan nga ay todo paliwanag ako kung bakit si Lola ay hindi nakahiga dyan sa kama ng araw na yan. At ang sinabi ko na nga lamang ay kakatapos ko lamang paliguan si Lola at gusto niya muna magpahinga kaya doon muna siya nahiga sa kanyang kwarto at gusto niya ding manood sa kanyang TV. At panay pa nga ang tanong sa akin na tinatanong kung nakahiga na baga daw si Lola dyan sa kanyang kama. At ang sabi ko'y puntahan na lamang niya si Lola sa kwarto at si Lola na lamang ang kanyang tanungin. At mamaya ay panay ang tanong sa akin tapos ay magkaiba kami ng sagot ni Lola ay siya'y tapos. At dyan nga ay todo paliwanag din si Lola at ginaya na nga lamang niya yung aking sagot kung bakit hindi siya doon nakahiga sa kama sa salas. At ako na naman nga napagbalingan ng tanong dyan. At ang sabi nung una daw siya nagpunta dito sa bahay, sabi ni Lola ay gusto niya ng kama, ay bakit daw ito'y nung binigyan ng kama ay wala ito sa kanyang kwarto. Ay anong pagkakahirap magpaliwanag na hindi naman nagsasabi ng totoo? Ay ang tawag dyan ay white lies nang hindi mabuko. Nakailang tanong nga din ako kay Lola kung may bayad ba yung kama na yun at bakit kailangan niya magpanggap na siya ang nahiga doon at hindi si Nili. At pati nga si Lola hindi niya alam kung may bayad ba yun. Kaya naman nasabi ko kay Lola ay baka wala yung bayad. Dahil kung may bayad yun ay hindi kailangan magpanggap ni Lola na siya talaga ang nahiga doon at hindi si Nili. Pero kung may bayad man yung kama ay sulit na din dahil talaga namang mapapakinabangan lalo na ni Nili hanggang sa pagtanda din ito. At tamang-tama nga din kay Nili dahil sira na din yung upuan na kanyang hinihigaan. At may isa pa nga din ako na-request na gusto kong maibigay nila kay Lola. At yun yung parang wheelchair na pwedeng maupuan ni Lola habang naliligo sa banyo. Para mas safe si Lola at hindi matakot na baka madulas. Mayroon pa nga din silang gustong ibigay kay Lola na inilalagay daw sa kama para hindi daw magkaroon ng bedsore o sugat si Lola. Napakaganda nga dito sa Israel dahil talaga namang alagang-alaga nila ang mga matatanda. At sila pa talaga ang pumupunta dito sa bahay para tanungin si Lola kung ano mga kailangan nito na makatutulong sa kanya. Sana nga ay ganito din sa atin sa Pinas na lahat ng mga matatanda ay matulungan ng gobyerno at mabigay ang kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos nga ng mga ilang katanungan para kay Lola ay nagpaalam na din siya at umalis na. Ang pangalan pala niya ay si Biata at mabait din siya nakausap. Halos lahat nga ng mga tao na nakakasalamuha ko dito sa Israel ay mababait. Ay siya hanggang dito na lamang ating kwento for today's video at abangan ng part 2 para sa unboxing ng regalo ni Lola. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!